Hello! Hello to all friends and viewers. Ito na naman po yung buhay natin ngayon. Maglilinis dito sa hagdanan. Yung mga alikabok na galing sa loob. Dito lumalabas sa hagdanan. Dito ang ating pag-asa. Yung taga-walis. Ayan babawasan yung alikabok pagka minamap. Kasi yung mga alikabok na galing sa loob, dito lumalabas sa hagdanan. Kaya kailangan talagang linisin. Dahil masakit sa mata. Doon yung mga natin, mga rescue na naglinis ngayon. At bibigyan natin sila ng gantimpala pagka natapos. Yung gantimpala na Best Employee of the Year, kasi sila lang ang maasahan dito sa mga paglilinis. Malaking hirap ang kanilang puhunan. Nakakalanghap ng alikabok. Hanggang matapos yung project, talagang hindi matatapos itong paglilinis. Hanggat mayaw na gumagawa, nandyan lang yung alikabok. Mga kaibigan, kapal ng alikabok, parang kasing kapal na yata ng piso. Ayan. Ito, si Sir Noel. Kanina pa walis ng walis to, kaninang maga pa ito. Kapal na yung kanyang walis na alikabok. Napuno na isang sako. Ilang sako na ba yan naipon mo dyan? Kaninang maga pa walis ng alikabok. 5 sako. Ang dami ng mga alikabok yan. Mga nagtatrabaho kasi sa loob. Hindi man lang marunong ang tawag dito. Sarado yung pintuan kasi dito lumalabas yung alikabok sa pintuan ng hagdanan. Ito, talaga naman. Ito na lang siguro yung paraan. Wala nang ibang paraan kundi walisin talaga. Yan araw-araw na nagwawalis, pero araw-araw naman yung alikabok, pabalik-balik lang. Kasama sa trabaho natin to. Araw-araw na linis, araw-araw na trabaho. Ang sabi naman ng mga iba kasi, kapag kada walang alikabok, walang wawalisin. Pag walang nagkakalat, walang lilinisin. May tama naman. Minsan ang problema nga lang paano naman yung tagalinis? Kawawa naman yung tagalinis nito. Dapat ay yung mga nagkatrabaho ay maglinis din. Para hindi lang puro yung mga tagalinis ang naglilinis. Kapal ng alikabok. Set out sa mga nanonood ng video na ito. Ang paglilinis dito sa hagdanan, mula 29 hanggang 11th floor. Layo-layo yan. Baka abutin ng paglubog ng araw ito mamaya. Itong naman si Sir Noel nagwawalis. Naman si Sir Mark tagamap para parang dinilaan ng pusa. Marami pa rin alikabok. Pero mahalaga niyan, nababawasan. Hindi talaga maubos lahat yung alikabok kasi may gumagawa sa loob. Miga love shout out sa lahat ng mga kababayan natin, mga nagkatrabaho sa construction. Ayan talaga ang buhay natin sa construction. At marangal. Masasabi kong marangal ang ganitong trabaho kasi lumalaban ng patas. Lumalaban ng tama. Nagkatrabaho para sa pamilya. Walang inaagrabyado. Walang inaaping tao. Walang tinatapakan. Walang inaaway. Trabaho lang, walang personalan. Ang buhay namin, mga kaibigan. Ang buhay namin ay trabaho lang para sa pamilya. At sana ay yung mga iba dyan na naglilinis, pag malaki natin yung trabaho natin kasi marangal ito.
Marami nga yung mga iba dyan, nagkatrabaho na hindi na alikabukan, nakaupo lang dyan sa malambot na upuan. Pero hindi naman natin masasabi kung tama ba yun. Yung mga kumikita ng limpak-limpak ka sa laping, 1 minuto lang. Ito, maghapon kami magkatrabaho sa alikabok. Minimum lang. Masaya naman kami kasi pinagpawisan, pinagpaguran. Masarap kaya nga ibili ng pagkain yung sweldo na pinagpawisan ng tama. Yung sabi na pag nagtrabaho ka na galing sa pawis, napakasarap ibili ng pagkain. Pero yung pera mo na saglit lang nalaglag, ay talaga namang yun lang ang buhay natin. Shout out sa mga nanonood ng aking video. Ito ay video namin ng panghabang buhay. Hanggat hindi pa nabubura, ay maaalala ko yung mga kaibigan natin na nagbubuhos ng kanilang dugot pawis para malinisan lang yung hagdanan na ito. Ayan o. Hindi ka pinapawis? Ayan o. Pawis na pawis, pati mga singit sa pinapawisan. Kaso lang, tinitiis lang. Ayan o. Saan ka pa ba nakakita ng ganyan? Araw-araw nagwawalis? Yung hindi lang naman para sa pamilya ito, kaya hindi makakayanan, no? Napakahirap din ito kahit na ganito lang yung trabaho, mga kaibigan. Kasi yung alikabok, masisingot talaga yung alikabok, At bigyan natin ng isang palakpak, hindi lang isang palakpak, 100 na palakpak para pasalamatan yung mga ganitong uri ng mga manggagawa, tagalinis. Kung walang tagalinis, walang magandang tanawin. Yan ang nagbibigay ng magandang tanawin, yung mga naglilinis. Katulad din ng babae yan, kahit na anong puti o kinis ng balat ng babae, kung hindi naman naliligo, wala rin. Pero ito, ganun talaga. Pagka may naglilinis, ay kikinis. Pag may naglinis, kikinis, at mawawalan yung dumi. Ayun. Hindi kami galang shout out tayo sa mga idol natin dyan. Good afternoon. Ito, mahaba pa yung lakbayin, mga kaibigan. Mahaba pa yung mga wawalisin. Kaya, tambay lang tayo, mga kaibigan. Tambay lang tayo dyan. Habang nagwawalis ito sa hagdanan ay nag-request kasi si Sir Noel, gusto daw niya ng music Ewan ko lang kung matutuwa yung mga nakikinig sa aking music na garalgal na yung boses ko medyo namamaos pa sabay ng mga mainit na klima. Nag-request ng music pero di ko alam kung kakayanin ko ba yung request niya. Samantalahin na natin habang matahimik ang paligid. Miss na miss kita, aking minamahal, sa bawat bawat lang. Shout out hanggang sa bawat lang. Shout out medyo maingay yata yung aking awit. Parang nakakaya kumanta. Di mo naman, antayin muna natin mawala yung mga nakikinig sa paligid. Miss na miss kita, aking minamahal, sa bawat araw ay ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw nalulungkot Ngalungkot ay di mawawaglit, ikaw ang hinahangad, nakatulala at lumuluha. Nagpilitan tayong magkalayo, aking minamahal.
Sa bawat oras ay lagi kang sa isipan. Ito dyan na, dadaanin na lang natin sa kanta ang ating kalungkutan dito sa katrabaho dito sa ibang bansa. Mahirap talagang mawalay sa mga pamilya, lalo na kung nandito tayo sa ibang bansa, sa bansa ng Kuwait. Napakainit talaga dito sa Kuwait, mga kaibigan. Kaya titisin lang namin yung kalungkutan namin sa Kuwait bago makauwi sa probinsya ng ating sinilangang bansang Pilipinas. Oh. Shout out sa mga taga-bansa ng Kuwait, Saudi Arabia. Miss na miss kita, aking minamahal. Sa bawat oras ay lagi kang sa puso't isipan. Kalungkot ay di mawawaglit, ikaw ang hinahangad. Nakatulala at lumuluha. Shout out tayo sa mga gustong umuwi sa probinsya na hindi naman nakakauwi. Yung mga gustong magbakasyon sa bansang Pilipinas na ating sinilangan, katulad namin nandito sa Kuwait. O shout out, nandito kami sa Saudi Arabia ngayon. Kalungkot ay mawawaglit, ikaw ang hinahangad. Nakatulala at lumuluha. Mahal, miss na miss kita. Ang awit kong ito'y para lamang sa iyo. Mahal, miss na miss kita. Ang puso't isipan ko'y lagi lamang sa iyo. Kailanman di magbabago, ikaw lang ang buhay ko. Sana ay nandito ka sa piling ko. O, shout out tayo. Yung mga kababayan namin sa Pilipinas, yung mga kamag-anak namin sa Pilipinas. Andito kami ngayon sa bansa ng Saudi Arabia. Dito sa kapitbahay ng Saudi, sa Kuwait. Napakainit po dito sa Kuwait ngayon, mga kaibigan. Disyerto, ang kapaligiran dito. Kaya sa mga kaibigan natin sa Pilipinas, shout out. Marami po dito sa ibang bansa, mga katulad naming mga OFW dito sa ibang bansa na nagnanais makauwi. Napakahirap po ang buhay ng isang OFW. Kaya yung mga mahal natin sa buhay dyan sa Pilipinas, huwag nyo masyadong gastusin ng mga pera pinapadala namin. Ipunin nyo yung mga iba, kung magtabi-tabi kayo ng pera sa mga pinapadala namin. Napakahirap po ang buhay dito sa ibang bansa, mga kaibigan. Hindi lang pagod ang kalaban namin dito, kundi yung mga kalungkutan, yung tawag na, ang tawag doon sa Tagalog kapag nalulungkot. Homesick ba tawag yun sa English? Napakahirap ma-homesick, mga kaibigan. Napakahirap talaga dito sa ibang bansa, magtrabaho sa ibang bansa, pero alang-alang sa mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas ay titiisin namin lahat. Kaya dadaanin na lang namin sa panalangin ang aming mga kalungkutan at kaligtasan nating lahat. Mahal, miss na miss kita. Ang puso't isipan ko'y lagi lamang sa iyo. Mahal, miss na miss kita. Ang puso't isipan ko'y lagi lamang sa iyo. Kailanman di magbabago, ikaw lang ang buhay ko. Sana ay nandito ka sa piling ko. Ayan mga idol, napakalungkot talaga dito sa ibang bansa. Dito kami ngayon sa bansa ng Kuwait. Kahit na may gera dito sa Kuwait ay sana ay gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos. Yung mga kasama natin dito sa Kuwait, mga OFW,
Ito ay talaga namang trabaho lang ang pinunta namin dito. Hindi kami pumunta dito para magkuyakoy, trabaho. Kaya miga-miga lang siya out sa mga taga-Kuwait na katulad namin sa ibang bansa. Oh, kahit na mainit dito sa ibang bansa ay titisin namin. Ayan yung mga kaibigan natin na kanina pa walis ng walis. Kaso lang mahirap kasi baka makita kami dito ng mga Arabo. Papakulong kami kapag nakita na nagkukuyakoy kami. Talagang mahigpit dito mga kaibigan. Talagang sipag at tiyaga lang ang kailangan dito. Kaya salamat sa mga nanonood ng aming video dito sa ibang bansa. At sana kung mapapanood dito ng aming mga pamilya, mga mahal natin sa Pilipinas, sana maramdaman nyo kung ano yung aming nararamdaman. Maramdaman nyo lang sana yung aming nararamdaman ay hindi lang pagod, hindi lang homesick, kundi lahat na ay nagsama-sama na dyan. Ang gustong-gusto naming makauwi, makabalik sa Pilipinas. Pero hindi pa panahon kasi may pinirmahan kaming kontrata dito. 3 years so pinirmahan namin kontrata dito sa Kuwait mga kaibigan. Pag natapos namin yung kontrata na 3 years, ay makakabalik na kami sa Pilipinas. Mayakap namin ang aming bunso. Iwan ko lang sana, hindi naman madagdagan yung bunso habang wala kami dyan. Yung bunso namin ay 1 taon lang noon, umalis kami. Iwan ko lang sana, nag-isa pa rin yan. Baka mamaya yung bunso naging 3 na. Yun ang masakit. Kaya sana hindi naman madagdagan yung bunso habang wala kami dyan, Pilipinas. Gagawin namin ang lahat para masuportahan namin yung mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas. Makapagpadala kami ng kahit kunting pira para may pambili man lamang ng 1 kilong bigas. Kahit na NFA, maalas sa yun Yung 1 kilong bigas na NFA, maalas sa yun, mapupuna yung kaldero noon. Kahit nasa ka na lang mag-ulam o kumain ng dinurado na bigas. NFA lang muna para makatipid. Mahal, miss na miss kita. Ang puso't isipan ko lagi lamang sa iyo. Mahal, miss na miss kita. Ayun mga kaibigan, miss na miss namin ang mga mahal namin sa buhay. Wala na kaming panahon na tumingin sa mga babae dito. Puro na lang trabaho tinitignan namin. Wala na kaming panahon na manligaw ng chicks. Wala. Bawal manligaw dito. Baka putulan kami ng kamay. Pag nanligaw ng chicks. Kaya titisin namin ang lahat. Alang-alang sa mga mahal namin sa buhay. Kaya sana ay pamarisan ng mga susunod na henerasyon yung aming pagtitiis, aming paghihirap dito sa ibang bansa. Para mayroon lang pang-suporta sa mga mahal sa buhay. Salamat sa inyong panonood. Sana ay manood pa kayo sa susunod kong mga ina-upload tungkol sa buhay-buhay namin sa construction. Salamat and more blessing everyone!